Okay, so let's have a word of prayer. Thank you, dear Lord, for giving us this opportunity to study your word. Please bless us with understanding and wisdom. May the Holy Spirit lead us. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so ang topic natin for today, yan, stewards of time. Yung salita kasing stewards is hindi na natin masyadong ginagamit yan. First time kong narinig yan, nakala ko yun yung, ano nga sa aeroplano ba? Yung steward, di ba? Pero actually, ang ibig sabihin ng stewards is tagapamahala. So, paano natin i-manage yung time na ibinigay sa atin ng Diyos? So, yan yung topic natin. Kasi last time, pinag-usapan na natin paano natin minamanage yung kalusugan natin, paano natin minamanage yung treasure, yung mga kayamanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ngayon, yung time, oras. So, pagdating sa time, meron bang mahirap, may mayaman? O pare-pareho lang yung oras na ibinigay sa bawat isa sa atin? Pare-pareho lang. Pare-pareho lang, di ba? So, Oo. hindi pwedeng may magsabi na mas konti yung oras ko o kaya mas marami yung oras ko. Kasi kahit saan ka pumunta, pare-pareho lang yung panahon na ibinigay sa atin. So, titingnan natin, dahil nga pare-pareho lang yung oras na ibinigay sa atin, ibig sabihin, pare-pareho lang yung sitwasyon natin. At sa Biblia, yung buhay ng tao, inihalin tulad siya sa isang, ano sa Tagalog yung vapor, hamog. Yun. So, ito yung titingnan nating verse. What illustration does the Bible use to show the brief nature of our earthly life? So, ano yung ginamit na halin tulad ng Biblia para ipaliwanag sa atin kung gaano kaikli ang buhay ng tao sa mundong ito? Sa James chapter 4 verse 14, ang sabi, "Gayunman ay hindi nyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho." Diba? Hindi pala vapor yung ginamit dito, singaw. Yung singaw kasi is biglang lumalabas tapos bigla na lang mawawala. So, ang ginamit dito na halintulad sa buhay natin, yung isang singaw. Pero ano yung gustong sabihin ni James dito? Kung kayo yung babasa nitong sinasabi ni James dito, ano yung pagkakaintindi niya sa sinasabi niya? Ano sa pagkakaintindi niyo yung sinasabi niya tungkol sa buhay ng tao? Elder Roland, sa aking pagkaano lang Temporary. din. Sa ano yung, Temporary ng buhay. ano lang, yung parang kandila ba, no? Maano yan, yung maubos na yung ano, madali, maubos na yung, paubos yung ano na niya ba, yung, ano yun, yung siga ba yun? Oo, pag sinintang kandila, unti-unti ubos, di ba? Natutunaw. So, ang buhay din ng tao is hindi mo masabi kung hanggang kailan siya. May mga tao na mabubuhay, tapos mamamatay, walang nakakapansin, di ba? Kahit na sabihin nung mabuhay ka ng 70 years, 80 years, sa history ng mundo, maikli pa rin yan. So, ang panahon natin sa ibabaw ng mundong ito is maikli. So, dahil maikli siya, ano ba yung dapat na pangunahin natin ginagawa sa buhay? So, what should be our chief purpose in life? Isa to sa mga tanong na nung before pa ako maging Christian. Yung tanong na, what is the purpose of life? Tinanong na sa inyo yan. Bakit ba tayo nabubuhay sa mundong ito? Ano yung sagot nila? Po, to
To love and be loved daw. Atik. Para magmahal at mahalin. Ayun. Si Resi kanina nag-unmute. Anong Hindi. Tanong ko yan dati sa sarili ko. sagot mo ba yung sarili mo? Dati. Ngayon, alam ko na yung sagot. So, sa 1 Timothy chapter 6, verse 11, ang sabi ni Paul, ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. At ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So dito sa sinabing ito ni Paul, ano yung na-pick up niya na sinasabi niya, ito dapat yung ginagawa natin sa buhay. Dapat maglakad tayo na faithful, righteous. Faithful, di ba? Ano ba Mm. ang pananampalataya natin? Bakit nga pala tayo maglalakad ng faithful sa righteous? Ano yung pinaka-objective natin? Kasi yun lang ang daan papuntang langit, Roland, di ba? Ayun. So, yung kaligtasan, di ba? So, Mm. ang primary goal natin sa buhay is yung salvation. Hindi lang salvation natin, kundi yung salvation din ng ibang tao. At yan din yung inutos sa atin ng Panginoong Diyos, di ba? Kaya nga bumaba dito ang Diyos sa mundong ito para iligtas tayo. At ngayon, sinasabihan tayo, ang mission nyo is mangaral kayo, magbautismo kayo ng tao sa pangalan ng Diyos, at gumawa kayo ng disipulo. So ito din yung sinasabi ni Paul dito. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. So panghawakan, ibig sabihin, meron nang ibinigay sa atin. Yung eternal life, hindi mo na hihintayin yung second coming para ma-experience mo yung simula nun. Pag ibinigay mo ang sarili mo sa Panginoon ngayon at meron ka relasyon sa Panginoong Diyos, may experience mo na yung life na yan, yung life na bigay ni Jesus. Pag dumating si Jesus, continuation na lang. Di ba? Kaya ang sabi ni Paul, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. Pero hindi lang yon. Hindi mo lang panghahawakan yung buhay na ibinigay sa iyo. Ibig sabihin yung kaligtasan mo. Ang sabi dito, ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ipapahayag mo, magiging witness ka. So yung kaligtasan na natanggap natin sa Panginoon, dapat ipahayag mo sa ibang tao para sila din maligtas. So ito yung major goal natin sa life. Kaligtasan natin at kaligtasan ng tao. Kasi yan din ang dahilan kung bakit nagbuhis ng buhay ang Panginoon para sa kaligtasan ng tao. So ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 16, verse 24-26, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. At ito yung question, yung susunod dito, ito yung question na parang gumising sa akin nung na naging sabadista ako pero hilaw na sabadista pa rin after ilang taon, isa, 2 taon. Nung pangalawang taon, tinanong sa akin ito ng kaibigan ko. Verse 26 sa Matthew chapter 16. For what will profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? So, ano nga bang magiging benepisyo sa'yo? Kung makamtan mo man ang buong mundo, pero hindi maligtas ang iyong kaluluwa. Hindi ka maligtas. So, ano yung benepisyo sa'yo kung mapunta man sa iyo ang buong mundo?
So, Wala. dito, ipinapakita ni Jesus kung ano yung kahalagahan ng kalikasan natin. So, naalala niyo siguro yung mga talinghaga, yung mga parable, yung parable ng yung pearl with great price, di ba? Nung nakita niya yung pearl, talagang gusto niyang makuha yung pearl, ibinenta niya lahat, di ba? So, para sa ating mga tao, maikli lang yung buhay natin dito sa mundo ito. Kaya gamitin natin yung panahon na ibinigay sa atin para makamtan natin yung kaligtasan natin at yung kaligtasan ng ibang tao. So, on a high level, di ba, yan yung kinakailangan nating pagtuunan ng pansin. So, kung yan yung pagtutuunan natin ng pansin, ano-anong mga klaseng activities, yung mga bagay na dapat asikasuhin natin sa buhay natin. So, tingnan natin yung example, halimbawa, ng mga taong nabuhay before nung flood para makita natin ano yung pagkakamali nila dati. Okay? So, sabi sa Matthew 24:37 to 39, itong Matthew 24, alam niyo na naman, di ba? Ito yung chapter tungkol sa sinasabi ni Jesus sa mga signs ng kanyang pagbabalik, ng katapusan ng mundo. At sa kalagitnaan nito, sinabi niya na yung araw ng pagdating niya, kahawig, di ba? Pareho nung araw ng panahon ni Noah. Kaya sabi niya dito, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na yon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Okay? At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, at gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So, ang sabi ni Jesus dito, yung pagdating niya, katulad lang ng kung ano yung nangyayari ng panahon ni Noah. Anong pagkakaintindi niyo sa sinasabi dito? Ang sabi, ano bang ginagawa ng mga tao bago dumating yung baha? Based dito sa binasa natin, anong ginagawa nila? Nag-enjoy. Numan, kain, enjoy. Enjoy life. Parang gano'n. Kain, inom, asawa. Meron bang mali dito? Kasalan. Meron bang mali kumain, uminom? Wala Oo nga. naman. Kaya lang, parang ano na yun na yung routine na lang nila. Wala na silang ginawa kundi kumain, mag-enjoy, basta. Oh, di ba? Kalimutan ng Diyos. Yun. So, dito sa verse na to, parang isipin natin, wala namang mali sa ginagawa nila dito. Pag pumunta tayo dito sa katabing verse, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. Ibig sabihin, hindi nila alam na paparating na yung judgment. Ang ginagawa nila, business as usual pa rin. Kain, inom, asawa, di ba? Ibig sabihin ng everyday things dito sa world na to. Samantalang 120 years, si Noah, nagsasabi sa kanila, may darating na dilubyo, di ba? Kung gusto niyo maligtas, pumasok kayo dito sa arko na to. So, sinabi dito ni Jesus, yung araw na pagdating niya, kapareho nung panahon ni Noah. So, anong ibig sabihin ng mangyayari sa panahon natin ngayon bago dumating si Jesus? Ganun din, walang naniniwala na may second coming na darating ang Panginoon. Kasi meron akong kaibigan yan na nagsabi. Sabi niya, hindi daw totoo yan, sabi niya sa akin. Hindi yan totoo, sabi niya, second coming na yan. Sabi niya, hindi yan totoo, sabi niya. Tapos, sabi ko, nakasulat yun sa Bible. Sabi ko, tsaka sulat ng ano yun, sa wisdom ng Panginoon, sinulat ni Moses. Hindi yan totoo, sabi niya, yung mga nangyari dyan. Alam niya yung Bible, nagbabasa ng Bible yun. Kaya nagulat ako nung sinabi niya yun dahil sabi pa niya, yung mga nakasulat sa Bible na yan, sulat lang yan ng tao, sabi niya gano'n. Kaya hindi yan totoo, sabi niya. Tsaka wala naman tayo doon ng panahon na yun, eh. Sino magpapatunay, sabi niya sa akin. Pinabayaan ko siya magsalita.
Tapos bigla ko siyang tinanong, "So Beng," sabi ko sa kanya, "sino nag-create sa'yo?" Ginanong ko siya. Hindi siya nakasagot. Ang sabi niya para makaano siya, makaiwas siya, eh, sabi niya, "Parang manok at saka ano lang yan, eh, at saka itlog. Sinong nauna? Itlog, manok." Sabi na naman niya sa akin. Eh, maski naman ang manok at saka itlog, sino ba nag-create? Ginanong ko siya. Hindi na naman siya kumibo. Ano siya, tapos bigla ko siyang tinanong, sabi ko, "Ganyan ka na ba dati?" "Hindi naman, 'di ba?" Sabi ko. "Oo, hindi." Sabi niya, nagbabasa nga ako ng Bible dati, eh, sabi niya. "Pero dito na lang ako, ganyan na mag-ano." "Wala, hindi yan totoo." Ganyan siya. Tapos bigla akong naalala na may nangyari sa kanya 2 years ago. Siguro yun yung dahilan kaya naging gano'n siya, yung paniniwala na niya. Na nasaktan ako pero parang naawa ako sa kanya. Kasi talagang sinabi niya, "Hindi yan darating, yung second coming na yan." Sabi niya gano'n. Oo, yun. Yung parang ganyan ngayon na kahit ano siguro ang sabihin mo sa katulad niya, parang hindi siya naniniwala, yung gano'n, 'no? Mm. Oo, yun yung nakakalungkot, ano? May experience ang tao, ang sisisihin niya ang Diyos. So, pero hindi tayo dapat mawalan ng ano, ng pag-asa na kung papaano yung Holy Spirit yung humipo sa puso natin. Yung Holy Spirit lang din ang pagbago ng kanilang isip, no? Ang magagawa lang natin is bigyan sila ng pagkakataon na makarinig, makabasa, di ba, ng salita ng Diyos. At hayaan na lang natin yung Holy Spirit yung mag-touch ng kanilang puso. Oo, So, pinagpe-pray ko nga, eh. Pinagpe-pray ko siya kasi talagang nagulat ako kasi hindi siya gano'n, eh. Tapos biglang pumasok sa isip ko, kaya ko siya tinanong na, "Ganyan ka na ba dati?" Kasi naisip ko, siguro yung nangyari sa kanyang trahedya kaya nagbago siya. Hindi niya pa rin ma-accept yung kasi nagkaroon siya ng siguro ng ano, nung nag-suicide yung anak niya. mm, Yun, bigla ko naalala, sabi ko, gano'n ba? Gumano na lang ako pero ang nasa isip ko yung kaya nung gabing yung pinag-pray ko siya na sabi ko enlighten niya yung puso niya kasi hindi niya alam talaga yung ano niya ngayon, yung sinasabi niya. Siguro dahil lang dun sa emosyon niya. Ayun, naalala ko lang bigla kasi parang ganyan, sorry na-interrupt ko. I mean, ang talagang naging problema ng mga tao dati nung flood, hindi nila iniisip yung kaligtasan nila at yung kaligtasan ng ibang tao. Ang mahalaga lang sa kanila yung pang-araw-araw na pamumuhay, no? Kaya ang sabi nga dito, kain, inom, di ba? Pag-asawa, in itself, walang problema. Pero kung yan lang ang ginagawa natin at hindi natin iniisip yung kaligtasan natin at kaligtasan ng ibang tao, hindi natin ginagamit yung panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon, no? So, halimbawa si Paul. Alam niyo naman yung story ni Paul, di ba? Si Paul nagkaroon din siya ng conversion. So, after ng conversion niya, paano na ginamit ni Paul yung kanyang panahon sa mundong ito, di ba? Kasi si Paul, makikita natin talagang matigas, di ba? Talagang ano siya, buo yung kanyang paniniwala na gumagawa siya para sa Panginoon na pinapersecute ng mga Christians. Pero nung nagpakita sa kanyang Panginoon, yung determinasyon niya na yung disiplina niya sa sarili niya, dala-dala niya pa rin. Pero iba na yung kanyang purpose sa buhay. So ito na yung purpose sa buhay ni Paul. Sa Philippians chapter 3, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So para kay Paul, hindi niya hinahayaan yung nakaraan niya na pumigil sa kanya. Di ba? Nakafocus siya doon sa hinaharap. At ang focus niya, yung aim niya, ayan, yung mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So ano ba yung reward? Di ba? Ano ba yung reward?
na hinihintay natin na ibibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Kayo, ano yung reward na hinihintay nyo galing sa Panginoon pagdating nyo? Pag dumating na si Jesus. Ano? Salvation. Salvation. Di ba? So, pagdating ni Jesus is, ibibigay niya sa atin yung buhay na walang hanggan at tayo dadalhin niya doon sa inihanda niya sa atin bagong tahanan. So, minsan, ang tawag natin dito, kaligtasan, kaharian ng langit, buhay na walang hanggan. Pero halos pare-pareho lang sila. Ibig lang sabihin nito, ikaw ay niligtas ng Panginoon sa kasalanan at ikaw ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. So, yun yung reward na hinihintay natin galing sa Panginoon. Ang sabi nga ni Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who love His appearing. So, malinaw kay Paul kung ano yung price, di ba? Yung reward sa kanyang tinutuunan ng pansin. Si Paul din yung nagsabi na, ay yung mga manlalaro nga, di ba? Yung mga, taratapos lang ng Olympics. Minimiti kasi nila na makuha yung first prize na yan. Kaya nagtitraining sila ng taon, di ba? Pero yung gantimpalang gusto nila makamtan, sabi ni Paul, is nasisira yan. Kahit na gold pa yun, nasisira yan. Pero itong gantimpala na ating minimiti galing sa Panginoon, hindi nasisira yan. Diba? So, kailangan, yan yung maging focus natin sa buhay natin. So, kayo, ilang taon bago nyo nakilala ang Panginoon? Ako, 17 years old ako nun. So, 17 years na nakalipas, 17 years na yung nasayang na bago ko nakilala ang Panginoon. At nagsimula yung oras mo is ibigay mo sa Kanya. Sa inyo, meron ba sa inyong born Adventist? Meron. Ate Johnny? Oo. No? Kami. Pero simula ba nung ikaw ay bata is yung relasyon mo sa Panginoon is malinaw para sa iyo o merong naging trigger sa buhay mo na? Hindi pa malinaw. Hindi talaga yung basta Adventist lang, simba, ganon. Yun lang. Hindi talaga malinaw. Hanggang ako, yung nagiging college, doon na. Oo, di ba? So, ang iba sa atin is kalagitnaan lang, no? Doon lang nakilala ang Panginoon. So, mga ilang taon yung nawala sa atin. Imbis na yung mga taon na yung kasama natin ng Panginoong Jesus. So, since marami na tayong sinayang na panahon, ano yung dapat na ginagawa natin ngayon? So, ang sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual, na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. So dito sa sinabi ni Paul na ito, meron siya mga bagay na sinabi na huwag niyong aksayahin yung panahon niyo sa ganitong bagay. Yung ilang example na ginawa niya, magpakalasing sa alak, di ba? Imbis na sayangin mo yung iyong pera at panahon sa paglalasing ng alak, punuin mo yung sarili mo ng Holy Spirit. Di ba? At sabi niya,
Ang mas nararapat nating gagawin, ang sabi niya dito, mga awit, mga himno at mga awiting espiritual, dahil ito ay sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. So, ibig sabihin, i-focus natin yung sarili natin sa mga bagay na espiritual na maglalapit sa atin sa Panginoon. At hindi doon sa mga bagay na katulad nito na maglalasing ka ng anak. Diba? So, ang sabi niya pa dito, dapat sinasamantala natin yung panahon kasi yung panahon is pasama yung panahon. May mga bagay tayo na nagagawa natin ngayon. Kinabukasan o kaya sa susunod na week, hindi na natin magagawa. Alam niyo, bago nagkaroon ng COVID, yung mga ibang tao is taken for granted lang nila yung nakakapagsimba sila. Mm. Tapos ngayon, di ba, nung biglang, oy, hindi pwedeng magsimba sa simbahan. Ngayon naman, nagpupumilit tayo. Hindi, kinakailangan, nasa simbahan tayo. Di ba? So may mga bagay na pag hindi nawawala sa atin, hindi natin naiintindihan kung ano yung halaga. Mm. Diba? So since nasayang na natin yung ilang taon bago natin nakilala ang Panginoon, ang sabi ni Paul dito, samantalahin niyo na yung panahon na yun. Kasi walang guarantee kung magtutuloy-tuloy na yung panahon na ibinigay sa inyo is hahaba pa o maikli na lang yun. Okay? Kasi nga, itong panahon natin is, ang sabi dito is, araw ay masasama. Evil days, di ba? So, pero para doon sa mga tao na magpupumilit pa rin na yung oras nila ay sasayangin nila doon sa mga bagay na walang kabuluhan. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol dito? What does Jesus say about wasting time in worldly cares and activities? So may mga bagay na makamundo, may mga gawain, mga activities na hindi naman makakatulong para makamtan mo yung iyong kaligtasan. Ang sabi niya dito sa Luke 21:34-36, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan, at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. So parang masusurprise ka, no? Na doon na pala nakatuon yung puso mo, no? Kaya ang tawag dito bitag. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Itong sinasabi ni Paul dito, itong sinasabi dito ni Jesus. Lahat tayo may experience natin ito. Yung tinatawag na temptation. Na darating sa buhay natin na parang hinahatak tayo ng yung tawag ng kamunduhan. Kaya ang sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kasi baka magumon. Ano ibig sabihin ng magumon? Medyo malalim yung Tagalog niya. Magumon ang inyong mga puso sa katakawan. Ano ibig sabihin ng magumon? Sino ba dyan yung magaling mag-Tagalog? Ang ibang pang gamit natin dito huwag kang magugumon sa sugal, ha? Mm. Anong ibig sabihin nun? O kaya huwag kang magugumon sa alak. Ha? Malulong? Yun, malulong, di ba? Maadik. Oh. So, yun yung magumon. Yung hindi mo na makontrol yung sarili mo. Hinahanap-hanap mo. Yan. So, ang sabi, huwag kang magumon sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. So, hindi lang pala paglalasing, di ba? O kaya pagsusugal. Pwede rin tayong magumon. Ibig sabihin, yun na lang yung laman ng isip natin. Yung mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Yan. Ano-ano ba yung mga alalahanin ukol sa buhay na ito? Ano yung mga wino-worry niyo sa buhay? Yung
real talk po, future. Oo. Di ba? Lagi mong iniisip, ano na yung magiging kinabukasan ko? Di ba? Ay, hindi ko pa naipapatayo yung dream house ko. O kaya hindi ko pa nabibili yung dream car ko. Di ba? So, meron tayong mga alalahanin sa buhay. Yung mga gusto natin ma-accomplish sa buhay. Pero ang sabi ni Jesus dito, mag-ingat kayo. Kasi baka magumon tayo. Ibig sabihin, baka yun lang yung nasa isip mo. Alalahanin niyo yung mga tao before nung panahon ng baha. Di ba? Kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. In itself, walang problema. Pero kung yun lang ang laman ng isip natin, yun, dun lang tayo busy, dun lang natin ginagamit yung oras sa buhay natin. Hindi natin iniisip yung kaligtasan natin. Magiging malaking problema siya. Kasi matutulad din tayo dun sa mga tao ng panahon ni Noah. Nagsara na yung pinto ng barko, hindi pa rin nila alam na sila ay hindi na naligtas. So, kanina binanggit natin yung mga worldly activities, yung mga gawain na yung pangsanglibutan. So, what relationship should we maintain with worldly activities that merely consume our time? So, ano dapat yung relasyon natin sa mga bagay na ito? Yung mga bagay na makamundo. Ano dapat yung relasyon natin doon? Ephesians chapter 5, verse 8 to 11. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. So based dito sa sinabi ni Paul dito, ano yung dapat na relasyon natin sa mga bagay na makamundo? Ang sabi niya dito, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. So dapat wala tayong part dito, di ba? Sa mga gawain na wala namang kabuluhan. Iniisip ko nga sabi ko ano ba yung pinagagastosan natin ng oras natin na walang kabuluhan. So sa panahon ngayon, saan madalas nauubos ang oras ng tao? Facebook. Ayun. Cyberspace, yan. Meron tayong term yan. Cyberspace. Ibig sabihin, yung mga bagay na may kinalaman sa internet. Hindi natin napapansin kung gaano karaming oras yung nauubos sa atin. Titingin lang sa mga posts sa social network. Ang bilis ng oras. Maubos Oo. agad. Lalo na ang mga Pilipino daw. Alam niyo ang Pilipinas, ano yan, the texting capital of the world. Saka nung gumawa sila ng pag-aaral, kung yung average Pilipino, kung ilang oras yung kanyang ginagamit sa internet, Totoo yan. mababa na yung 4 na oras sa loob ng isang araw. Just imagine, 4 na oras, buong umaga yun. Kung araw-araw mong ginagawa. Sayang yung oras. Oo, halos kalahating araw na ikaw ay gising. So, kahit ngayon malaking problema 'yan, yung addiction sa cyberspace. Dati kinakailangan meron kang computer para mag-internet. Ngayon, hanggang sa bedroom dala-dala mo 'yan. Grabe nga. Bago ka matulog, internet. Pagkagising mo, internet. So, daig pa niyan yung diyan natin makikita yung magagamit yung word na huwag kang magugumon. Yan.
Huwag ka ma-addict. So, ano-ano bang klaseng mga bagay dapat nakapokus yung ating pag-iisip? Dito sa Philippians chapter 4 verse 8. So, familiar kayo dito sa verse na to? Philippians chapter 4 verse 8. Mhm. Di ba? Ito yung mga bagay na sinasabi ni Paul. Dapat dito nakatuon yung pansin natin. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin niyo ang mga bagay na ito. So, ang sabi ni Paul, dito sa mga ganitong bagay, dapat natin pinopokus yung oras natin sa kanyang pag-iisip natin. So, kung gagamitin natin itong batayan sa mga bagay na ginagawa natin, di ba? Yung una, anumang bagay na totoo. Anumang bagay na kagalang-galang. Ayun, pagpunta mo na sa Facebook, manonood ka ng mga nagmumurahan, di ba? Nag-aaway, nagsisiraan. So, dun pa lang sa una, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid. So, bagsak na agad, di ba? For some reason, ewan ko, na-excited kasi tayo pag may nakikita tayong yung, ang tawag dito, controversial. So, ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 4, verse 8, mag-focus tayo sa mga bagay na totoo, kagalang-galang, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri. Okay? Doon dapat natin pagtuunan ng pansin. Kasi, hindi compatible ang isang Christian saka sa mga worldly activity. Diba? So, ang sabi sa Biblia, yung friendship natin sa kamunduhan ay kalaban ng Panginoon. So, hindi ka pwedeng maging best friend ng kamunduhan tapos gusto mo best friend mo si Jesus. Hindi pwede mangyari yan. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan. So, mas kilala na natin itong verse na to sa English. Alam nyo kung ano sa English ito? Yung binasa ko? Mhm. Ano sa English ito? Itong binasa ko. Alam nyo itong verse na to. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Equally yoked with the unbeliever? Yun. Yun sa English noon, do not be unequally yoked with the unbeliever. Ngayon, usually, ang tingin natin doon sa verse na yun is ina-apply lang yun para sa pag-aasawa. Di ba? Pero actually, hindi eh. Ang primary na application nitong verse na to, ikaw bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat, di ba? Yung buhay mo is isineshare mo doon sa mga bagay na makamundo. Kasi ang tanong dito sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan? O anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? So, hindi naghahalo yung dilim sa kaliwanag. Mhm. Kaya tayo, kung sinasabi natin Kristiyano tayo, pero ang mga barkada mo, halimbawa is, hindi mo masasalamin yung pagiging Kristiyano, pag-isipan na natin, kaibigan ba ako ng Diyos o kaibigan ako ng mundo? Diba? Kasi ang question is, anong pagsasama mayroon ng liwanag at kadiliman? So, yung do not unequally yoke with unbeliever, hindi lang yun sa pag-aasawa. Kahit sa pang-araw-araw na buhay natin, di ba? Mhm. Halimbawa, meron kang business, di ba? Hindi ka naman kukuha ng business partner na alam mo naman durugas, no? Mhm. So, pipili ka ng business partner na alam mo, pareho yung values mo. So, isang halimbawa yon, yung do not be unequally yoked with unbeliever.
Okay? So, kasi sa ayaw man at sa gusto natin, yung values ng kaibigan natin, nakukuha natin yan. Okay? Ang sabi pa ni Paul dito, kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. So, malinaw yung sinasabi dito. Lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So kung meron tayong relasyon ngayon, business relationship, o kaya romantic relationship, o kaya yung pang-araw-araw natin na pakikisama, no? Na kung saan mahalagang parte ng buhay natin. Mag-ingat tayo din sa impluensya ng mga taong hindi makamundo. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, na-impluensyahan natin sila, sila din na-impluensyahan tayo. So, dapat kung i-reach out natin sila, alam mo, yung sitwasyon yung dalawa. Hindi yung body-bodies kayo, yung, alam mo na, yung mga, minsan humihingi tayo ng payo dun sa mga taong alam natin, hindi ang basehan ng kanilang mga prinsipyo is yung turo sa Biblia. So, anong klaseng, halimbawa, advice yung makukuha natin na? Meron din sinabi si Jesus tungkol sa mga tao na naging Kristiyano, di ba? Naligtas, pero hindi niya binago yung kanyang pamumuhay. So, what did Jesus say about the man who was saved from sin but did not spend his time wisely in doing good? Ibig sabihin, nakilala niya ang Panginoon, tinanggap niya tagapagligtas ng Panginoon, pero hindi niya binago yung kanyang pamumuhay. Itong example ni Jesus dito sa Luke chapter 11, sabi niya, kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala ito sa mga lugar na walang tubig at humahanap ng mapagpapahingahan. At kapag hindi nakatagpo, ay sinasabi nito, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. So yung bahay na pinag-uusapan dito, yung tao na pinanggalingan niya. Okay? Kasi, ang sabi dito, masamang espiritu ay lumabas sa isang tao. Ibig sabihin, yung tao na yun, yun yung tinatawag na bahay ng masamang espiritu. Lumabas nga, sabihin natin yung tao, dahil tinanggap niya si Jesucristo na isisak sa kasalanan, umalis yung masamang espiritu. Ay walang mapuntahan yung yung masamang espiritu. Anong ginawa niya? At pagdating nito ay natagpuan itong nawalisan at maayos na. So yung tao nalinis di ba? Kaya't umalis siya at nagsama pa ng 7 espiritu na higit pang masasama kaysa sa kanya. Sila'y pumapasok at tumitira roon at ang huling kalagayan ng taong yun ay masahol pa kaysa nung una. Nung unang nabasa ko to, sabi ko, anong gusto sabihin ni Jesus dito? Na yung masamang espiritu, aalis doon sa tao, pero pwede pa rin siyang balikan ng masamang espiritu. Ano sa tingin niyo yung gustong ituro ni Jesus dito? Paano nakabalik yung mga masasamang espiritu? Kasi wala na yung Holy Spirit sa iyo, kaya niwanan ka na ng Holy Spirit. So, madali ka lang maano ng bad spirit, di ba? So, pinaalis Ano mo ka pinaalis mo sa puso mo, sa buhay mo yung body spirit, pero wala kang itinalit. Di ba? Kasi, kung nung bumalik yung body spirit, nakita niya yung Holy Spirit na doon sa buhay mo, anong magagawa ng body spirit? Wala, di ba? Pero kung tayo ay tumanggap, di ba? Pero, hindi natin ginawa kung ano yung dapat natin gawin. Ibig sabihin, papasukin mo ang banal na espiritu sa buhay mo at mabuhay ka na ayon sa salita ng Diyos, di ba? Kundi, ibinakante mo lang yung room sa puso mo.
hindi mo inilagay dyan ang Panginoon. Pagbalik ng bad spirit, sasabihin niya, ay, bakante pa pala, di ba? So, ang lalabas pa nun, mas magiging masahol pa kaysa nung una. So, kinakailangan, pag tayo ay nagbagong buhay, inalis natin yung mga masasama. Di ba? Yung masasamang habit mo. Di ba? Kung dati, mahilig kang magbasa ng mga walang kwentang mga babasahin, huminto ka nang basahin yan. Pero kinakailangan, palitan mo yun. Di ba? Palitan mo naman ng mga bagay na nagbabasa ka ng mga bagay na makakatulong sa'yo. Ano ba? Mga Biblia, di ba? Mga Christian songs. Kung dati mahilig ka sa mga rock music, di ba? Yung mga rock music na ang sinasabi is kung paano papatay ng tao, paano papatay ng pulis, di ba? Huminto ka doon, pero kinakailangan palitan mo yun. Kasi kung bakante pa rin yung buhay mo, pagbalik ng masamang espiritu, sasabihin, oy, bakante pa, di ba balik na lang uli ako, bahay ko naman sa dati. Okay? So, anong isang klaseng activity, yung sigurado tayo ay makikinabang kung tayo ay kasamang gagawa. Ang sabi sa Matthew 18 verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. So, lagi nating kinukot itong verse na ito, di ba? When 2 or 3 are gathered in my name, I will be in the midst of them. So, ang sabi dito, kung may 2 o 3, so bakit sila nagtitipon-tipon? Ano yun? Nagkita-kita lang sila? Tapos, nandun na yung Holy Spirit sa gitna nila? So, ano dapat yung ginagawa ng 2 o 3 tao nagtitipon-tipon? Bible study or nagpipray Ayun, di ba? para sa So, ito yung activity na sigurado pag ginawa natin, makikinabang tayo. Pag tayo ay magtitipon-tipon, 2 o 3 man, ang activity nyo, di ba, ay yung maglalapit sa inyo sa Panginoon. Prayer meeting, di ba, Bible study, o kaya yung pag-witness, pag-share mo ng mga relasyon mo sa experience mo sa Panginoon, di ba? So, yung mga tao na talagang serious sa pagkanilang paghahanap ng communion sa Panginoon, makikita mo sila na ginagawa ito. So, pag pinag-uusapan natin ng time, ang panahon, hindi pwedeng mawala yung inilaan na Panginoon na espesyal na panahon ng Panginoon para sa atin. So, meron siyang espesyal na isang araw, di ba? Na inilaan niya. Ang sabi niya nga is ginawa niya ito para sa tao. So, ang tawag natin dito is Sabat, di ba? Yung araw ng pagpapahinga. So, ano ba yung mga bagay na ginagawa natin dapat pag Sabat? So, ito, familiar din tayo dito, Isaiah 58, verse 13 to 14. Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, di hahanap ng iyong sariling kalayawan, di magsasalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon, at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa. At pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So, ano yung dapat na ginagawa natin sa Sabat? Meron kayong mga example? Worship God. Worship. So, kasama na doon yung pag-worship. Ano pa? Kasi naalala ko nung unang taon kong Sabadista dahil sa umaga, pupunta sa simbahan, pagkakain, alam niyo nung sa Pilipinas, mainit. So, aantukin ka.
Hindi naman pwede manood ng TV, hindi naman pwede pumunta sa mall. Anong gagawin mo? Ang ginagawa namin dati, matutulog kami, no? Tanghali. Kasi hintayin namin hanggang mag-sundown. Anong masasabi niyo doon sa ganong klase ng activities? Ang tawag namin doon, lay activities. Itinutulog mo yung Sabat. Anong masasabi niyo kung ganun yung pattern ng pag-observe ko ng Sabat? Hindi tama. Hindi, di ba? Kasi ibinigay sa iyo yung Sabat, hindi para maging idle, di ba? Hindi para maging tambay ka, di ba? So, una, ginagamit natin ito na yung Visiting. pag-worship ka, kasama yung mga kapatid mo, mag-visit ka sa mga kapatid, di ba? Sa mga may sakit, o kaya doon sa mga tao na, minsan may mga tao na, for whatever reason, hindi sila nagsisimba o hindi nagpa-participate sa activities ng simbahan. Iba-iba yung dahilan. Merong maliit na dahilan, merong malaking dahilan. Pero minsan ang kailangan lang is may mga kausap silang isang kapatid, di ba? Maglalaho na kung ano man yung dahilan nila. So, minsan naman, nasosobrahan, katulad ng mga parishes ng panahon ni Jesus, na naging pabigat yung Sabat sa kanila. Kaya ang sabi sa kanila ni Jesus, therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Ibig sabihin, ginawa yung Sabat talaga para tayo ay gumawa ng mabuti. Okay? So, hindi ito araw para maging tamad tayo. Ginawa ang Sabat para gumawa tayo ng mabuti at na-experience natin kung ano yung isang araw na quality yung panahon na yun. Kasama mo ang Panginoong Diyos, kasama mo yung mga kapatiran na parehong pananampalataya, kasama ang pamilya mo, di ba? So, bakit yung Sabbath activity naging importante, lalo na papalapit tayo sa tinatawag nating pagdating ng Panginoon? Sa Hebrew chapter 10, verse 24 to 25, ito yung nakasulat. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Yung pag-ibig pala sa mabuting gawa, panggising. Yeah? Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ng loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Kaya mahalaga na meron tayong mga activities na hindi lang yung mag-isa ikaw, di ba? Na kasama mo yung ibang mga kapatiran. Alam niyo, mapapalad yung mga mga tao na yung may pamilya. Di ba? Halimbawa, dito sa bahay, di ba? Pag Sabat, 5 kami dito. So, kahit hindi ka na humanap ng ibang, ng ibang mga kasama sa pag-worship, meron ka ng kasama. Pero meron tayong mga kapatiran na mag-isa lang sila. So, nakakapagpalakas sa kanila kapag meron tayong tinatawag na common na activities. Okay? So, napag-usapan natin kanina kung ano ba dapat yung ginagawa natin sa Sabat. Eh, ano naman yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa sa Sabat? Yung tinatawag nating inappropriate activities during the hours of the Sabbath. Sa Nehemiah chapter 13, verse 15 to 18, ito yung nakikita natin na malinaw na halimbawa ng paglabag sa Sabat. Okay? So, alam nyo, si Nehemiah, di ba? Kilala yung si Nehemiah. So, nung nirebuild yung Jerusalem, si Nehemiah yung ipinadalang mangunguna para i-rebuild yan. Ito yung nangyari nung naayos na nila yung walls ng Jerusalem. Ito yung nangyari.
ng mga araw na iyon, ay nakakita ako sa Juda ng mga lalaking nagpipisa sa mga ubasan sa araw ng Sabat. Kasi dati, pangunahing ano yan crops nila, di ba? Bunga, yung mga ubas. Pero pinipisaan nila yan para maging juice, di ba? So, ang mga lalaki nagpipisa sa mga ubasan sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, nagtatrabaho. At nagdadala ng mga uhay, yung mga bunga, at isinasakay sa mga asno, gayon din ng alak, mga ubas, mga igos, at lahat ng uri ng pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. So, imagine niyo na lang, di ba? Inabutan niyo pa rin siguro ito ng mga teenager kayo. Yung mga nagtitinda, halimbawa sa palengke. Dala-dala nila yung mga tinda nila. Okay, mga naglalako ng naglalako ng gulay, di ba? Tinutulak yung karito nila. Sa kanila dati, ipinapasa nila. Kaya ang tawag doon, ang lahat ng uri ng pasan. Ibig sabihin yung mga paninda nila, yun yung pasan-pasan nila. Kaso, ginagawa nila ito, ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. Kaya ang ginawa ni Nehemiah, binalaan ko sila ng panahong iyon laban sa pagtitinda ng pagkain. So, sa pagtitinda, di ba? Gayun din, ang mga lalaki mula sa Tiro na naninirahan sa lungsod ay nagpasok ng isda at ng lahat ng uri ng kalakal. So, hindi lang ubas, hindi lang alak, di ba? Isda, mga uri ng iba-ibang uri ng kalakal at ipinagbili sa araw ng Sabat sa mga mamamayan ng Juda at ng Jerusalem. So, anong activities yung ginagawa nila dito na hindi nagugustuhan ni Nehemiah? Selling. So, buying and selling, di ba? Hindi ka naman pwedeng merong nagtitinda tapos walang bumibili. O kaya bumibili, walang nagtitinda. Laging partner yan, partners in crime yan. Buying and selling. Anong sabi ni Nehemiah? Kaya't nakipagtalo ako sa mga maharlika sa Juda at sinabi ko sa kanila, ano itong masamang bagay na inyong ginagawa? So, anong tawag ni Nehemiah dito? Ano itong masamang bagay na inyong ginagawa na inyong nilalapastangan ng araw ng Sabat? So, dati kasi, pinag-uusapan sa simbahan ito. Tanong sa akin. Ang lakas-lakas pa ng loob niya. Bakit? Wala namang nakasulat sa Sabat na masama ang mag-buying and selling. Di ba? Ang sabi lang doon, kung iurong mo yung paa mo sa Sabat. Sabi namin, ay, hindi mo ba nabasa yung nasa Nehemiah? Ano yung sabi ni Nehemiah? Ano itong masamang bagay na inyong ginagawa na inyong nilalapastangan ng araw ng Sabat? So, malinaw sa sinabi ni Nehemiah, yung buying and selling sa araw ng Sabat ay masamang bagay at paglapastangan sa araw ng Sabat. Kasi ang sabi ni Nehemiah, sabi niya, di ba na ano tayo, na-excel tayo dahil sa pagsalansan ng mga ninuno natin sa kautusan ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ba ganito ang ginawa ng inyong mga ninuno at hindi ba dinala ng ating Diyos ang lahat ng kasamaang ito sa atin? At sa lungsod na ito, gayon may nagdadala kayo ng higit pang puot sa Israel sa pamagitan ng paglapastangan sa Sabat. So, malinaw kay Nehemiah na yung ginagawa ng mga taong yun sa araw ng Sabat is paglapastangan sa Sabat. So, malinaw din kaya sa atin yun. Diba? Naalala ko nung bago ako pumunta ng Japan, di ba? So, sa Pilipinas, sa Manila Center ako nagsisimba dati. Alam ko nung panahon na yun, ang tawag doon, hindi pa, yung mga tao, pagkatapos ng service, hindi sila yung kumakain sa restaurant after ng divine worship o kaya pupunta sa mall, di ba? Pero sa ngayon, pag pupunta ka doon, parang ordinary na lang. Sabi ko, ano kaya yung nangyari? Ano yung nabago? Na iniisip ng mga tao na justified sa araw ng Sabat na ikaw ay
pumunta sa restaurant, kumain sa restaurant, o kaya pagdating ng hapon, pumunta ka sa mall, at ikaw ay mag-shopping. Elder Roland, pwede Hmm. mag-question. Mm. Ano kasi minsan narinig ko lang ito sa lifting Christ. Sabi nila kasi may example silang ibinigay na may time na nagpapakain sa Sabado yun, nagpapakain sila ng mga tao, maraming bisita. Tapos kulang yung inhanda nilang pagkain. Kaya lumabas yung isa, bumili sa labas ng pagkain para maipakain sa mga tao. Okay lang yun siya. Iisipin natin, gaano kahalaga na kumain yung tao ng tanghalian sa loob ng isang araw, na akala mo magiging catastrophe pag hindi nakakain yung tao. O kaya, di ba, hindi ba pwedeng paghati-hatian ng tao kung konti man yung pagkain na meron sila? Bakit kinakailangan pa nilang labagin o sabi ni Nehemiah, lapastanganin ng Sabat para lang may maipakain sila sa tao? So, ano rin, na-experience din namin yan at Elder lang sa TIC noon. Sa yung may ano ba yun, baptism ba yun? Hindi, biglaan yung baptism, hindi kami nakapag-prepare ng food, kukunti lang naidala. Pero kami ni Charity lumuhod, nagdasal kami. Nagsubra pa yung pagkain, kunti lang nagdala nun, ang daming bisita. Doon ako nagtataka doon sa yung power ng Panginoon ba na hindi ka bibili ng pagkain sa labas. Oo. Yung ano lang yung meron, ipagdasal mo lang, susubra pa. Talagang niiyak-iyak nga kami ni Charity. Actually, opportunity nga yan, di ba? Para maipakita natin. Kahit na sabihin natin hindi mag-miracle ang Panginoon. Kahit na sabihin natin magkulang yung pagkain. Pero kung i-announce mo sa simula na ang pagkain natin ay ganito lang, pagsalusaluhan natin, di ba? Pag kukuha tayo, isipin natin yung ibang tao. Hindi ba opportunity yan para maipakita natin yung iba pang traits ng isang Kristiyano? Kesa yung isipin natin, kasi kulang yung pagkain. Pag ikaw na yung kukuha, pupunuin mo yung plato mo. Di ba? So, hindi ko makita talaga. Actually, kahit sa Manila Center kasi yung nanay ko dati, siya din sa community service. So, sila din minsan yung namamahala sa pag-prepare ng pagkain para sa mga bisita. At dumating na rin sa kanila yung ganyan sitwasyon. Actually, minsan nga yung mas magaan. May bisita sila, yung speaker. Vegetarian yung speaker. Wala silang pagkain na vegetarian. Anong ginawa nila? Pumunta sila sa vegetarian restaurant para lang meron silang maibigay na vegetarian food sa speaker nila. So, anong tingin nyo doon, di ba? So, para lang ma-please yung bisita, okay lang na lapastanganin natin yung Sabat at hindi i-please ang Panginoon. So, obviously, merong problema doon sa priority natin, di ba? Pag ganun yung pag-iisip natin. So, may mga tao na hindi nila nakilala ang Panginoon dati, nakilala nila ngayon, at sila nag-iisip. Ngayon na ba? Ngayon ko na ba kinakailangang magdesisyon at ihinto yung mga bagay na alam ko na hindi dapat? So, anong sabi ni Paul tungkol sa mga tao na i-delay, di ba? Yung kanilang pagdidesisyon na spend nila yung oras nila sa Panginoon. Sa Hebrews chapter 3 ito nakasulat. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon.
upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. So ang sabi ni Paul dito, magpayuhan kayo sa isa't isa. Habang ngayon, ibig sabihin, now, today. Kasi, ang delikado daw, pwedeng ang puso natin papagmatigasin. Di ba? So, may pagkakataon kasi na ngayon, hindi po na yung puso mo ng Espiritu, di ba? So, nararamdaman mo na yung pagtawag sa'yo ng Panginoon. Pero kung halimbawang ipagpapaliban mo yung decision mo, halimbawa, alam mo na, oh, may mali akong ginagawa. Tapos, pag-aralan mo, mali pala yung ginagawa ko. Dapat ko nang baguhin. At that time, alam mo na na mali. At parang inuudyukan ka na ng baguhin mo. Pero for whatever reason, inisip mo na, kaso, kinakailangan ko pang, ganito So, next month na lang kaya. O kaya, pagkatapos na lang kaya ng taon na to. Ang sabi ni Paul, pwedeng mangyari na papatigasin ng kasalanan yung puso mo. So, ibig sabihin, lumambot na sana, pero dahil hindi mo itinuloy yung iyong pagdidesisyon, tumigas na naman siya. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Kaya, mahalaga kay Paul yung simula hanggang katapusan. At pag sinabi natin simula, gaya ng sinasabi, ngayon, so today, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ng inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. So kung meron tayong matututunan na mali pala yung ginagawa ko, diba? So dapat baguhin. Magdesisyon na tayo ngayon. Habang yung boses ng Holy Spirit malinaw sa atin. Kasi pag ating ipinapatagal ito, i-delay natin, pwedeng titigas na naman yung puso natin. At ang lalabas niyan, ang sabi dito is parang paghihimagsik. So, imbis na susunod ka doon sa utos yung boses ng banal na espiritu, titigas na naman yung puso mo, i-justify mo, at magiging rebellious na naman yung puso mo. So, ito yung lesson natin ngayon, na yung panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon, dapat maging maingat tayo kung paano natin gagamitin ito. So, isipin natin, yung mga ginagawa ba natin nakakapag-contribute sa kaligtasan natin? Kung ito ay hindi at ito ay nagsasayang lang ng oras natin, baka dapat hindi yung ginagawa natin bilang isang Christian. Okay, so meron bang comments o question galing sa inyo? Wala tayong question? So we are ready to take our short quiz. Yan. At tingin ko madali lang yung quiz natin ngayon. So just let me know kung hindi nyo mabubuksan yung yung link.